will be led by one of our Bible coordinators ng ating mga parokya sa San Ildefonso Parish. So, Brother Ryan Belarmino po. Brother? Hello po, magandang gabi po. Simulan po natin ang ating pagninilay sa panalangin. Tayo po ay magalak sapagkat tayo po ay nagpatipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na kami po ay muling yung tinipon para pagnilayan ng iyong salita. Brother Ryan, nakamute po kayo. Mga Panginoon, sa gabing ito ay patuloy niyo po kaming gabayan. Ipagkaloob niyo po sa amin ang banal na Espiritu na siya pong magsalita sa amin ngayon. Buksan ng aming mga puso at isipan upang aming may sabuhay ang iyong salita at may bahagi sa iba. Panginoon, naway manatili kami sa iyong piling, naway mangibabaw ang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Patuloy niyo po kami at ang Panginoon, lalo na po yung aming mga kasamahan ng mga Bible Apostolito. Ang lahat po ng ito ay nihiling namin sa pangalan ni Jesus at sa pamamagitan ng intersesyon ng Mahal na Birhen Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ating tawagan ang banal na tulong ng Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Ngayon po, tayo po ay
babasahin at makinig po ang Ebanghelyo sa darating na linggo na kung saan ay hango po sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 15, verse 9 to 17. At babasahin po ng ating pong isa sa mga kabataan, si Miko. Magandang gabi po. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri Noong sa iyo. panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Mananatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko. Tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa iyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayo ang mga kaibigan sapagkat sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng naririnig ko sa aking Ama, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at pamunga at panatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon tayo po ay magnilay sa loob ng katahimikan ang ating pong napakinggan na mabuting balita. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Sa iyong pangalan, ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos ka. Saan man magpag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos.
Ngayon po tayo ay magpatuloy po sa ating pong pagbabahagi sa exposition po ng ating Lectio Divina na ipapahayag po sa atin ng ating pong director, si Father Adonis Sacrolo. Good evening po, Father Ado. Gandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid, mga minamahal na Bible Apostles, Coordinators. Nagpapatuloy po tayo rito sa ating lingguhang pagninilay ng salita ng Diyos na nagbibigay lakas sa atin. No? At ang ating pong ebanghelyo ay para sa ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. No? At ito nga po yung karugtong, no? Noong ating pinagnilayan nung isang linggo, no? Tungkol doon sa puno ng ubas at tayo ang mga sanga. No? Ngayon nagpatuloy ito, ang ebanghelyo na ito para sa darating na linggo. Ito yung babasahin natin. At ito naman ay yung malaking bahagi ng ebanghelyo natin ay tungkol sa pag-ibig. No? At sa pag-ibig, no? Sabi nga sa simulang bersikulo, no, sabi kung paanong iniibig ako ng Ama, iniibig ko rin kayo. No? Kaya manatili kayo sa aking pag-ibig. So, ibig sabihin na yung Ama ay inibig si Jesucristo at yung pag-ibig na dinadanas ni Jesucristo mula sa kanyang Ama, yun din yung uri ng pag-ibig niya para sa atin at dito niya tayo inaanyayahang manatili. No? Pero kailangan nating malaman na sa Biblia, lalo na sa salitang Griego, ay may 4 no, na salita na ginagamit patungkol sa pag-ibig. No? Yung unang salita, ito yung istorge. No? Istergein, yung verb. No, ito yung uri ng pag-ibig na nasa level, no, ng pag-ibig sa loob ng pamilya. No? Pag-ibig ng mga anak sa magulang, ng mga magulang sa anak, sa mga relatives, no, sa mga kamag-anak. Ito yung pag-ibig, no, na palaging bunga dahil magkadugo nasa loob ng isang tahanan. Yung pangalawang uri ng pag-ibig, ito naman yung eros, no? Eros. Alam natin ito, dito nanggaling yung erotic love at ito yung pag-ibig ng isang lalaki sa isang babae. No? Na yung nararamdaman niya, yung attraction, yung panliligaw, no? Ito yung eros, no? At yung pangatlong uri ng pag-ibig, ito naman yung pwede nating sabihin, pinakamataas na uri ng pag-ibig ng tao. Ito yung philia, no? Galing sa philein, no? O phileios, no? Ito yung tender and complete real affection ng isang tao sa isa pang tao, no? Kaya nga kung titignan natin halimbawa sa magkaibigan, no, sa mag-asawa, no, itong eros pwedeng maging philia, no? At kung susukatin sa pag-ibig ng tao, ito na yung pinakamataas, no, philia, no? Pero ang ika-4 na uri ng pag-ibig, ito yung tinatawag na agape, no? Nanggaling ito sa verb, no, sa pandiwang agapan, no? At itong agape, ito na yung pag-ibig na walang kondisyon. At ito yung ginamit dito sa ating binabasang ebanghelyo. Hindi siya philia, hindi eros, hindi istorge, kung hindi agape, no? At ito yung agape love, isang pag-ibig na walang kondisyon, no? At itong kailangan natin malaman, mga minamahal na Bible Apostles, mga kapatid, ang pag-ibig, no, ay hindi galing sa emosyon o sa feelings. No? Hindi galing dito ang pag-ibig. No, kasi ang emosyon o ang feelings ay nawawala. Minsan nandyan, minsan mawawala. Kung dito nakabase ang pag-ibig, talagang walang mananatiling pag-ibig. No? Walang magtatagal na pag-ibig. No, kaya nga nakakalungkot sa ating lipunan ngayon, no? Ito nga, dito nakabase dahil sa impluwensya na rin ng mga napapanood, napapakinggan, nababasa, na para bang ang pag-ibig ay nakabase sa emosyon. No? Kapag wala nang nararamdaman, wala na rin pag-ibig. Pag bumalik yung nararamdaman, saka muling iibig muli. No? Pero hindi ito ang totoong kahulugan ng pag-ibig at hindi nakabase sa emosyon. No? Saan ba nakabase ang pag-ibig? Ang pag-ibig, yung talagang definition ng pag-ibig, ito yung determination of the mind or the will. No? Ibig sabihin, hindi ito feelings, ito yung desisyon ng will ng tao. No?
inisip ng tao at yung puso niya, yung kalooban niya ay ibinigay niya doon sa kanyang minamahal. Kaya nga, maraming beses lalo na sa mabuting balita, no? Yung mga sinasabi ni Jesucristo tungkol sa pag-ibig ay talaga namang sa sukatan ng tao ay mahirap gawin. Halimbawa, mahalin mo ang iyong kaaway. Agape love, ha? Kaaway mo nga, paano mo mamahalin? No? Ngayon, kung damdamin o feelings o emosyon ang pagkukuhanan ng pag-ibig, mahirap, no? Kasi wala kang nararamdaman, ang nararamdaman mo ay galit. No, pero ang agape love ay desisyon, no, ng pagmamahal kahit pa nga sa kaaway, no? At dito tayo pumapasok ngayon, mga minamahal na Bible apostle, no, na ang pag-ibig ay desisyon, no? Kaya nga yung pinag-uusapan natin dito na sabi ni Jesucristo, iniibig ko kayo tulad nung iniibig ako ng Ama, dahil parang sinasabi sa atin ni Jesucristo, nagdesisyon ako na naibigin kayo, na mahalin kayo. Kaya nga sabi ni Jesucristo, di ba? Sabi sa sulat ni San Pablo, nasa langit na siya. Kung tutuusin, kung ayaw niya tayong pakialaman, ayaw niya tayong pakialaman. Pero bumaba siya mula sa langit, nagkatawan tao. Bakit, no? Para mahalin, no? Iligtas at patawarin yung mga taong mahihina. Sabi nga ni San Pablo sa sulat sa mga taga-Roma, sabi niya, noong kaaway pa tayo ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan, minahal niya na tayo. No? Ang ibig sabihin, talagang nagdesisyon yung Diyos, no? Desisyon niya nanggaling sa puso niya, nanggaling sa isip niya, na mahalin niya ang bawat isa, no? Kaya nga, inaanyayahan tayo rito ng Panginoon, no? Kasi maraming mga tao ang malungkot, no, nadidepress. Yung iba naman dumadanas ng mental health kasi pakiramdam ng tao walang nagmamahal sa kanya. Pero malinaw itong ebanghelyo natin, may nagdesisyon na mahalin ng bawat isa. Kahit nung kaaway niya pa tayo. Kahit nung hindi pa tayo kamahal-mahal, may nagmahal na sa atin. At ito yung sinabi ng Panginoon, kaya manatili kayo sa ganitong pag-ibig, no? Ngayon makikita natin itong pinag-uusapan nating iba't ibang uri ng pag-ibig, yung phileo love saka yung agape love. Kapag binasa natin yung John 20:21 verses 9 to 18. Ito yung huling kapitulo sa Ebanghelyo ni San Juan, kung saan nangisda sila Pedro kasama mga kasama niya, buong magdamag at wala silang huli. No, hanggat may sumigaw, no, sa dalampasigan, at ayun si Jesus na muling nabuhay, no? Sabi niya, may huli ba kayo? At nakilala nila sila. Anong ginawa ni Pedro? Biglang tumalon at lumangoy at pumunta ron sa dalampasigan, no? At nakita niya ron si Jesus. Maganda noong pagbinasa natin halimbawa sa John 21 chapter 9, ang inabutan ni Pedro ron ay yung charcoal of fire, no? Ibig sabihin ihawan, no? May nagbabagang apoy. No? Napakaganda nito dahil kung titignan natin, no, si Pedro galing sa tubig, giniginaw, nagpapainit siya dito sa charcoal of fire na inihanda ni Jesus, at nagluluto si Jesus doon ng almusal. Pero kung babalikan natin, maganda ito sa John chapter 18 verse 18. Ayun din yung tagpo na si Pedro ay nagpapainit sa charcoal of fire. No, doon sa labas, no, sa labas sa courtyard, no, kung saan si Jesucristo sa loob ay hinuli at iniimbestigahan. At kung maaalala natin, doon sa charcoal of fire, doon parang sa bonfires, nagpapainit siya, doon niya 3 beses na itinatwa ang ating Panginoon. Kaya makikita natin sa John 21, no, parang bumalik si Pedro doon sa senaryo, ayun din, mainit din, galing din siya sa lamig. No, at nandun si Jesucristo. At doon maaalala natin, no, 3 beses tinanong ni Jesucristo, no? Ang tanong ni Jesucristo, Peter, do you love me? Ang ginamit ni Jesus ay agapasme, agape. Pero interesting kapag binasa natin sa Grego, ang sagot ni Pedro, phileiote. Phileiote. Yung andun lang siya sa level ng philia. No, parang hindi niya paabot yung agape love, doon lang sa philia. Tinanong na naman ni Jesucristo, agapasme, agape love. Ganun na naman ang tugon ni Pedro, no? Phileiote, philia. Doon sa ikatlong tanong, si Jesucristo ay talagang compassionate kasi hindi niya na ginamit yung agape love.
Ang ginamit niya na sa pangatlong tanong niya, Phileas me, parang ginamit niya yung phileo, no? Ibig sabihin, ang tinatanong niya lang kay Pedro, yung human love, kaya mo ba ibigay sa akin yan? At sinabi ni Pedro, phileo te. No? Kaya nga maganda dahil nakikita natin dito, no, na 3 ulit tinatwa ni Pedro si Jesus, pero 3 ulit din, no, na parang sinasabi ni Jesus, redeem. No? Tubusin mo yung sarili mo sa pagpapahayag ng 3 beses na pag-ibig sa akin. So bagamat hindi pa agape love yung kay Pedro, philia pa rin, no? Parang kay Jesucristo sapat na yun, no? Dahil totoo, yung agape love, yung pag-ibig na walang kondisyon, mangyayari lang yan kapag ka dumating na ang Espiritu Santo sa tao. No? Kaya nga, maalala natin, no, na noong Pentecost, no, bumaba ng Espiritu Santo, si Pedro ay nagpahayag na walang takot. At kahit ibigay niya na yung buhay niya, agape love na para sa ating Panginoon. No? Kaya nga ito yung 4 na uri ng pag-ibig at ito yung pinag-uusapan natin ngayon, agape love. Ngayon sa verse 2 sabi ni Jesus, if you keep my commandments, you will abide in my love. Kapag sinusunod ninyo ang utos ko, doon kayo namamalagi sa aking pag-ibig. Kung paanong sinusunod ko, no, ang utos ng aking Ama at namamalagi ako sa kanyang pag-ibig. No? Ngayon, parang binibigay sa atin ito ni Jesucristo, paano ba mamamalagi sa pag-ibig ng Diyos? Sundin ang mga utos ng Diyos. No? Ngayon, ang kautusan ng Diyos, no, yung 10 utos at yung maraming utos sa Biblia, actually ang purpose talaga, no, ay parang isang ama, may mga anak siya, may bahay sila, no, para yung mga anak niya ay mamalagi sa bahay niya at manatili sa pag-ibig niya, kailangan niyang gumawa ng bakod, fences, no, para hindi lumayo yung mga anak. At ito ang purpose ng mga commandments, no? Parang wag niyong gawin to, wag niyong gawin ito para hindi kayo mapalayo, no? Kaya sinasabi ng Panginoon, wag kayong do not violate etong mga commandment kasi mapapalayo kayo sa aking pag-ibig, no? At ngayon, maganda rito dahil nagpatuloy, sabi ni Jesucristo, no? These things I have spoken to you. Sinabi ko na sa inyo itong tungkol sa pag-ibig na ito, upang ang inyong kasiyahan ay maging kumpleto. No? So that your joy may be full, sabi niya, no? Talagang ang pag-ibig ng Diyos, no, ay hindi naman para kunin yung buhay natin, kunin yung oras natin, no? Kasi minsan ang akala ng tao, ng maraming tao sa simbahan o yung wala sa simbahan, minsan pagka susunod sa utos ng Diyos, magsisimba, tutulong sa parokya, pupunta sa mga community, no, maghahanda ng mga salita ng Diyos, o kaya naman may gagawin sa parokya, no, minsan akala ng mga tao, no, na para bang may kinukuha sa kanila ang Diyos, parang ninanakawan sila ng Diyos ng oras, napapagod pa sila, parang kinukuhunan sila ng lakas. Hindi ayun ang layunin ng Diyos. Ang sinasabi rito ng ating Panginoon, kaya ako sinasabi sa inyo ito, mamalagi sa kautusan, mamalagi sa aking pag-ibig, upang totoong maging maligaya kayo. Maging maligaya kayo. Kasi ito lang naman talaga ang layunin. Walang nais ang Diyos na malungkot ang tao. Ang gusto nga ng Diyos, lumigaya ang lahat, no? Kaya nga naalala ninyo yung dokumento, yung sinulat ni Pope Francis, Evangelii Gaudium. No, ang pakikinig ng salita ng Diyos ng mabuting balita ay palaging nagdadala ng kaligayahan sa tao. No? Ngayon, sa Biblia, no, sa Ebanghelyo rin, merong mga kaligayahan na mababaw. Ito yung mga huwad na kaligayahan. Ito yung kaligayahan na galing sa mundo at hindi galing sa Diyos. No? Halimbawa, ito nga yung yung sa talinghaga ng mga hasik, no, the parable of the sower. Sabi roon, yung ibang binhi ay bumagsak sa batuhan. Ito yung mga taong nakinig ng salita ng Diyos at sila ay naging maligaya. Pero ito ay mababaw lang na kaligayahan. Bakit? Kasi hindi naman nag-ugat, hindi umabot sa ilalim, sa loob ng lupa yung binhi. No? Kaya nung dumating yung araw, tag-init, ngayon napakainit, no? Natuyo agad. At ito yung talinghaga na nagsasabi, ito yung mababaw na kaligayahan. At ito na naman, pag-uusapan na naman natin, ito na naman yung feelings, emotion, maligaya ako ngayon. No? Ang kaligayahan ay wala rin sa emosyon. No?
Wala rin sa emosyon dahil merong binanggit, halimbawa yung sa talinghaga ng isang kayamanan na nakatago. Pag babasahin natin sa Matthew chapter 13 verse 44, sabi roon may isang tao no, na nakatagpo ng kayamanan na nakatago sa isang bukid. Kaya ang ginawa niya, itinago niya uli ito at siya ay punong-puno ng kaligayahan. At ipinagbili niya ang lahat ng pag-aari niya no, para mabili lang yung bukid. No? Ito yung totoong kaligayahan. Yung natagpuan niya yung totoong kayamanan. At ito yung talinghaga tungkol sa kaharian ng Diyos. No? Ang totoong kayamanan ay pagharian ng Diyos. No? Paano ba maghahari ang Diyos sa atin? Ito yung nasa panalangin natin ng Ama namin. No? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito ang totoong kaligayahan. No? Para maghari ang Diyos, ay pumasok sa kanyang kalooban. No? At itong tao nga ito na binanggit sa talinghaga, pumasok siya sa kalooban ng Diyos, iniwan niya ang lahat para lamang makuha yung kayamanan. No? At pag binasa natin doon sa John chapter 3 verses 29 to 30, ito si San Juan Bautista, sabi niya, no, maligaya na ako dahil narinig ko na ang tinig ng lalaking ikakasal. Sapat na sa akin yung kaya sinabi ni Juan Bautista, he must increase but I must decrease. No? Sa kaligayahan niya, no, kahit mawala na siya, kahit nasa background na lang siya, no, kahit hindi na siya mapansin. No, ang mahalaga, si Jesucristo ang makilala dahil sapat na sa kanyang marinig yung tinig ng Panginoon. At ito nga mga minamahal na Bible apostles, na ito siguro yung napakaganda, no? Kaya tayo tinawag dito sa ministry ng Biblical Apostolate, no? No, upang unang-una sa pakikinig ng salita ng Diyos sa pagninilay natin, bigyan tayo ng ganitong uri ng kaligayahan. At sa ating pagpapahayag sa ibang tao, no, sa ating mga biblical apostolate activity sa iba't ibang parokya, magdala rin ng kaligayahan. At bakit sila magiging maligaya? Dahil tinutulungan natin silang mamalagi sa pag-ibig ng Diyos. Ngayon, yung pang-apat na verse, anong sabi rito? This is my commandment. At ito na, ito ang utos ko. Mahalin ninyo ang isa't isa kung paanong minamahal ko kayo. At ito mga kapatid ay isang malalim na pagninilay. Pwede bang iutos ang pag-ibig? No? Kasi commandment of love, pwede bang iutos ang pag-ibig? Di ba ang pag-ibig dapat malaya, no? Dapat malaya, hindi ipinipilit. Pero kung titignan natin sa lumang tipan pa lang, ilang beses nang inutos ng Diyos ang pag-ibig. Halimbawa sa Deuteronomy chapter 6, no, verses 4 to 5 hanggang 6, sabi roon, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Iniutos na yung pag-ibig. Mahalin ninyo ang Diyos. Dapat nyong mahalin. You shall, utos. At sa Leviticus chapter 19 verse 18, sabi ron, you shall love your neighbor as yourself. At ito yung tinatawag na Shema, Israel. Love God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and love your neighbor as yourself. Sa lumang tipan pa lang talagang iniutos na yung pag-ibig. Kahit si Jesucristo, nung tinanong siya ng isang nagtuturo ng batas, sabi nung eksperto sa batas, ano ang pinakadakilang utos? At inulit lang ni Jesucristo ito, sabi niya, mahalin mo ang Diyos ng buong mong puso, ng buong mong kaluluwa, ng buong mong lakas. No? At ito ang unang utos at yung pangalawa ay katulad din ito, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. At iniuutos, no? Ngayon, kung nandun kayo nung monthly formation natin, nandun tayo sa San Carlos nung 2 Saturdays ago, no? Pinag-usapan natin dun yung Diyos, no, bilang pag-ibig. At yung buhay ng Diyos, yung kalikasan ng Diyos ay pag-ibig. Yung ama ang nagmamahal sa anak, at yung anak is binabalik yung pagmamahal sa ama, yung pagbibigayan at pagbabalikan ng pag-ibig, ito yung Espiritu Santo. At dito tayo nilikha. Di ba nung nilikha tayo sa wangis at larawan ng Diyos? Ano ba ang wangis at larawan ng Diyos? Wala namang mukha ang Diyos eh. Espiritu ang Diyos. Ano yung wangis at larawan ng Diyos? Ang wangis at larawan ng Diyos ay pag-ibig. Kaya nga sa ating DNA, sa ating kalikasan, nakasulat talaga dyan yung pag-ibig. Kaya nga pwedeng iutos kasi yung kalikasan natin ang nag-uutos sa atin na umibig at ibigin. No? Magmahal at tumanggap ng pagmamahal. Ito yung kaganapan natin. Kaya nga, kung tinatanong ba, pwede bang iutos ang pag-ibig?
dito sa ating pinagninilayan ngayon, oo, kung ayan ang kalikasan natin, no, yung kalikasan mismo natin ang nagtutulak sa atin para sa pagmamahal. Pero mas malalim yung sinasabi rito ng ating Panginoon, no? Sabi niya rito, magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. At ito yung pinagninilayan natin sa Shema Israel, no? Love your neighbor as yourself. Sabi ni Jesucristo, magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Ano ba yung uri ng pagmamahal ni Jesucristo sa atin? Ito yung pagmamahal sa atin, no? Sa harap ng ating kahinaan, mga kamalian, ng ating kadiliman, maging ng ating kasalanan. Ito yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya nung inanyayahan niya, magmahalan kayo sa ganitong uri ng pagmamahal. Ay ibig sabihin, ito na yung agape love. Mahalin ang bawat isa sa kabila ng kahinaan, kamalian, pagkukulang, kadiliman, kahit pangakasalanan. Kaya nga may salitang pagpapatawad. Yung pagpapatawad ay pagmamahal sa nagkasala. Ngayon, kung pag-iisipan natin, sabi rito, no, love your neighbor as yourself. Dito natin nakikita minsan na bakit kaya hindi natin mamahal ang ating kapwa sa kanyang kahinaan, kakulangan, no, sa kanyang kasalanan, sa kanyang mga pagkakamali. Bakit hindi natin mamahal yung mga aspeto na yun sa ating kapwa? Kung titignan natin, love your neighbor as yourself, maaring ay yung mga kahinaan, kamalian, pagkakamali, kahit na kasalanan na nakikita natin sa ating sarili, ay hindi rin natin matanggap. Hindi natin mamahal yung ating mga sarili sa kabila ng ating mga kahinaan at kamalian. Kaya kapag nakikita natin iyon sa ating kapwa, hindi rin natin sila mamahal. Kaya nga ang sinasabi ng Panginoon, kung mauunawaan lang lamang natin kung paano tayo minahal ni Jesucristo, patututuhan din natin totoong mahalin ang ating mga sarili. No, kasi tayong mga tao, no, ang kaya lang nating mahalin ay yung mabuti, yung maganda, yung malinis, no, yung maayos. Kapag hindi na yun, hindi na natin kayang mahalin. Pero minsan ayun yung nakikita natin sa ating sarili. No, wala tayo ng kalinisan, kaayusan, kabutihan, no, kabaitan. Minsan nakikita talaga natin yung ating mga kahinaan. At sa harapan noon, tayo ay naiiskandalo sa ating mga sarili. Hindi natin mamahal yung ating sarili. So, parang sinasabi ng Panginoon, iniuutos niya sa atin, mahalin mo ang iyong sarili kung paano kita minahal. Kasi minsan tayo na rin mismo ang nagkokondena, nag-aakusa sa ating mga sarili. Kahit yung Diyos, hindi pa tayo inaakusahan, hindi pa tayo hinahatulan. At eto, mag-ingat tayo rito mga minamahal na kapatid. No? Kapag hinatulan natin ang ating mga sarili, para bang mas makapangyarihan pa tayo sa Diyos. At yung Diyos nga, ayaw nga tayong hatulan. Binibigyan pa tayo ng panahon na magbalik loob, humingi ng kapatawaran. Pero tayo mismo pinapangunahan na natin yung Diyos dahil hindi natin mamahal yung ating mga sarili. Pero sa oras na totoong maranasan natin kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos at mamahal natin yung ating mga sarili, ito na yung susi kung paano natin mamamahal yung kapwa sa kabila ng kung sino man sila. No? Kaya nga yung verse 5, no? Yung verse 13, sabi rito, no, ng ating Panginoon, walang hihigit pang pag-ibig kung hindi isang pag-ibig na nag-aalay ng buhay. At dito nga tayo inibig ng Diyos. Inialay niya ang kanyang buhay. At alam naman talaga natin, ang totoong kahulugan din ng pag-ibig ay mamatay sa sarili para ibigay yung buhay sa minamahal. Paulit-ulit itong sinabi ng ating Panginoon. Habang pinagtatanggol mo ang iyong buhay, mawawala ito. Pero kapag namamatay ka sa iyong sarili dahil sa pagsunod kay Jesucristo, sabi ni Jesucristo, no, saka mo lang matatagpuan ang buhay. At ito yung pag-ibig ng Panginoon, no, na kaya niya nang ibigay yung kanyang buhay sa atin. No? Ngayon, ang tanong, bakit ba kailangang ibigay ni Jesucristo yung buhay niya sa atin? Babalik na naman tayo roon sa pinag-uusapan natin ng ilang ulit na. No? Kailangan natin ng buhay ni Jesucristo kasi tayo ay mga taong walang buhay. No, kahit pa nga buhay tayo physical, baka wala tayong totoong buhay. Walang kahulugan yung buhay. No? Ito nga, walang pag-ibig, walang totoong ligaya. No, kung maaalala natin sa Genesis chapter 3, ito yung nangyari kasi sa tao. No, nung tinukso ng ahas, no, si Adan at si Eva, kahit sinabi pa ng Diyos, huwag niyong hawakan yung puno na yan, kainin yung bunga, mamamatay kayo. Anong sabi ng ahas? Hindi kayo mamamatay. Kainin ninyo. Naiinggit lang yung Diyos dahil magiging Diyos din kayo. Nung kinain ni Adan at ni Eva yung bunga, hindi naman sila namatay na physical. Pero may buhay na wala. May buhay na nawala. At ito yung buhay
no, na ugnayan sa Diyos. At eto nga, kaya kailangang ibigay ng buhay, ibigay ni Jesucristo yung kanyang buhay dahil maaring ang tao ay walang buhay, no, dahil sa kasalanan. Ito nga yung larawan, no, ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga sa verse 14, sabi rito, kayo'y aking mga kaibigan. Sa inyo ko binibigay ang aking buhay. At kayo mga kaibigan ko, kung gagawin ninyo ang iniuutos ko. No? Ang iniuutos ko. Okay, at ito yung napakaganda, no? At sinabi pa niya rito, no? Hindi na kayo mga alipin dahil ang mga alipin ay hindi alam, no, ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit kayo tinatawag kong kaibigan, no, sapagkat lahat ng narinig ko sa Ama ay ipinapaalam ko sa inyo. At ito mga kapatid, yung pag-ibig, no, na gusto ng Diyos na maranasan natin, no? Hindi katulad nung nararanasan ng alipin o nung lingkod, kundi pag-ibig ng mga kaibigan ni Jesucristo. At kung kaibigan tayo ni Jesucristo, tayo ay kapatid niya. At yung Ama sa langit ay ama rin natin. Bakit? Kasi ang mga, halimbawa, ang mga alipin, ang relasyon nila, ang ugnayan nila sa Panginoon ay takot na baka sila ay maparusahan kapag hindi nila nagawa yung utos, no? Ito yung pinag-uusapan natin, itong utos ng pag-ibig. Yung mga lingkod naman, no, minsan ginagawa nila yung mga utos dahil may reward, no? May gantimpala bandang huli. No? Pero ito rin ay hindi yung sinasabi ng Panginoon, no? Ang sabi ng Panginoon, gawin ninyo ang mga utos ng pag-ibig bilang mga kaibigan ko. Kung paano kayo iniibig. Sapagkat ang pag-ibig talaga, ito yung nagbibigay ng fear of the Lord, no? 'Di ba sabi sa Lumang Tipan, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ano ba ang kahulugan ng takot sa Panginoon? Yung takot sa Panginoon na hindi takot ng alipin na baka siya ay maparusahan o yung takot ng lingkod na baka walang gantimpala siyang matanggap, walang sweldo. Hindi. Ang takot sa Panginoon ng isang anak ng Diyos ay yung takot na mawala sa pag-ibig ng Diyos. Ito yung pinag-uusapan natin kanina. Kaya sabi ni Jesucristo sa simula, mamalagi kayo sa pag-ibig ko. Ito ang takot ng anak, no, na mawala siya sa pag-ibig ng Ama o masaktan niya yung pag-ibig ng Ama. No? Kaya nga, itong sinasabi sa atin ng Panginoon, mamalagi kayo sa pag-ibig ko. Ito yung magdadala sa atin ng totoong takot sa Diyos. Yung takot sa Diyos, hindi dahil takot tayong maparusahan, no? O dahil takot tayong hindi magantimpalaan, no? Takot tayong mawala yung ugnayan sa Kanya, no? Mawala sa relasyon sa Kanya. At maganda yung sumunod na verse, no? Verse 16, sabi rito, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo at hinirang ko kayo upang kayo ay magbunga, no? Ito yung pinag-usapan natin nung isang linggo. At yung bunga ninyo ay mananatili. Kaya nga anuman ang hingin ninyo sa Ama sa pangalan ko, ay ibibigay sa inyo. Ngayon, itong salitang pagpili, to choose, napakaganda nito sapagkat ito ang nangyari sa bayang Israel. Maraming mga bansa, no, sa buong mundo, pero ang pinili ng Diyos ay yung bayang Israel. At sabi pa ron, no, sa aklat ng Deuteronomy, hindi ko kayo pinili dahil kayo ang pinakadakilang bansa. Hindi, bansa nga kayo ng mga alipin. Pero pinili ko kayo, no, para sa pamamagitan ninyo ay mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. At yung pagpili at hiniwalay yung pinili, ito yung tinatawag sa Hebreyong kadosh, no? Yung kadosh, to set apart at maging special possession ng Diyos. Ang meaning ng kadosh ay holiness. Ito yung kabanalan, no? Ibig sabihin, kapag pinili tayo ng Diyos dahil gusto niyang maging kakaiba, no? Na kayamanan para sa Kanya, special possession. Pero hindi lang yon, kung hindi para pabanalin, no? Ngayon, ang holiness, ang unang-unang meaning ng holiness, ikaw ay inihiwalay ng Diyos, pinili ka ng Diyos para manatili sa ugnayan sa Kanya, sa pag-ibig sa Kanya. Kaya nga, yung holiness, ang bunga ng holiness, dahil pinili ng Diyos, ihiniwalay ka, yung bunga ng holiness ay makikipaglaban ka sa kasalanan. Dahil ayaw mong mawala sa pag-ibig ng Diyos. Ito yung takot sa Diyos. Kaya magkakaugnay itong mga salitang ito, mga minamahal na Bible apostle, kapatid, no? No, sapagkat ang pagpili ng Diyos ay para sa kabanalan
at para manatili sa kanyang pag-ibig, no? Minsan akala natin tayo ang nagdidesisyon na sumunod sa Diyos eh. Minsan akala natin tayo yung nagdesisyon, nag-volunteer, pumunta rito sa Biblical Apostolate o kaya tumulong sa parokya. Kung titignan natin talaga itong sinasabi nitong ebanghelyo, hindi. May pumili sa atin, may tumawag sa atin. Kahit dito sa ating Biblical Spirituality Weekly, no? Minsan marami, minsan kaunti. Huwag tayong mapanghinaan ng loob, hindi tayo umaayon, hindi tayo gumagawa dahil lang sa bilang, no? Dahil naniniwala tayo kung sino ang tinawag ng Diyos, sino ang pinili ng Diyos sa gabing ito na gusto niyang kausapin, ayun yung makakarating. At napakaganda nito, no? Kung sino binigyan ng Diyos, pinili ng Diyos na maglingkod sa Kanya, ayun yung mga nasa Biblical Apostolate Ministry. No? Ibig sabihin, no, hindi tayo ang humahanap sa Diyos. Palagi siya yung humahanap sa atin. Siya yung nangunguna sa atin. No? Kaya nga, sabi pa rito, no, yung huling-huli, sabi, kaya nga ito ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. No? Kaya nga, etong mga kapatid, yung pinag-uusapan natin, ang pag-ibig ng Diyos, yung agape love, no, na pagmamahal ng walang kondisyon. At ito ay isa sa bunga ng Espiritu Santo kapag binasa natin yung Galatians chapter 5, no? Sapagkat imposible ito. Imposibleng magmahal ng hindi ka mahal-mahal. Pero dahil naranasan natin na tayo minahal ng Diyos sa mga sitwasyon, kalagayan, pagkakataon na hindi tayo kamahal-mahal, doon nagsisimula yung pagkaunawa, no, nitong agape love, no? At isang araw, kapag dumating yung Espiritu Santo, maibabahagi natin ito sa iba. No? So tatapusin natin dito ang ating pagninilay. Ibibigay natin ngayon ng pang-anyaya sa mga magbabahagi kay Sister Lacis. Yes po, maraming salamat po, Father Ado, sa napakagandang na pagninilay. At ang ating pong magbabahagi po ngayong gabi ay si Sister Alicia Castro po. Siya po yung magbabahagi po. First po, after her po, i-invite po namin isa po sa mga nandito present po sa Zoom, maghanda po ng kanyang pong sharing po. Thank you po, Sis Alice. Thank you po. Good evening po sa inyong lahat. Ako po si Alicia Castro, Bible Coordinator po ng St. Joseph Parish, Gagalangin. 8 years na po ako nagsaservisyo sa St. Joseph po as Bible Apostolate Coordinators. Bali 7 years po sa Bible Apostolate, 8 years po sa St. Joseph Parish. Noon pong una, nung napunta po ako sa St. Joseph, akala ko noon, basta nung naging member po ako ng as education ministry, akala ko lang po yung magdadasal lang, meeting lang, ganun lang po. Tapos yung gagawa ng mga po yung mga programs, yung pala, hindi pala po ganun kadali. Lalo na po nung napunta na ako sa parish pastoral nga po, syempre po, yung mga nakasama ko po doon, talagang matatagal na, more than 10 years na. Ako talagang as in bagong-bago lang po ako nag-i-start. So, yun po parang meron akong takot sa sarili ko. Yung fear po ba na, naku, ang gagaling ng kasama ko. Ako, wala akong kaalam-alam tungkol sa mga ganyan. Baka mamaya, kung ano yung mga ibigay sa akin, hindi ako makasagot. So, naalala ko nga po, kasi nagbabasa din po ako ng Biblia. At saka one time, meron homily yung pari sa amin na mention nga po yung sa Isaiah 41 verse 10 na, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will give you strength. I will bring you help. I will uphold you with the right hand of my justice." So, yun ang nag-ano sa isipan ko. Sabi ko, hindi ako dapat matakot. Kahit bago lang ako, mga kasama ko, mga matatagal na. Alam ko, nandyan ang Lord na kasama ko. Mayroon taong tutulong, mayroon Diyos na tutulong sa akin. At pagkakalooban niya ako ng mga taong tutulong din sa akin para mas more na malaman ko kung paano man ang gagawin ko sa loob ng ministry. So yun po, habang tumatagal nga po, nararamdaman ko sa sarili ko na kaya ko pala kasi kasama ko si Lord, hindi ako nag-iisa. At saka nandun yung mga tao na tumutulong sa akin,
na talagang sumusuporta sa akin kung ano ang mga dapat gawin. Isa na nga po yung si Sister Lacey na napakalaki ng tulong sa akin at impluensya na magampanan ko po ang aking role as head ng Bible coordinator. Pati po yung paghikayat ng mga miyembro, napakadali po kasi hindi ako nagdalawang isip na makakuha ko ng mga members ko. At yun nga po, habang tumatagal po, nagkakaroon po kami ng mga formation, kumbaga lumalakas ang loob namin at masaya kami nakakapaglingkod sa aming mga community, sa parish po namin at sa mga communities namin. So nakakatuwa din po na dun nga po sa Philippians, I can do all things through Christ who strengthens me. That is Philippians chapter 4 verse 13. So habang po kami, nagbibigay po kami ng Bible sharing, yung kumbaga, nawawala sa amin, although may kaba kami, pero unti-unti, yung kumbaga minsan yung pinag-aralan namin, natadagdagan pa, mas lumalawak ang aming kaalaman. Kasi nga po, bago kami mag-umpisa ng mga ganyang Bible sharing, magbasa ng verses, nagdadasal muna kami. We always ask the guidance of the Holy Spirit. At makikita niyo po talaga yung kaligayahan ng mga nag-share na ibig sabihin na talagang ang Diyos kasama namin, hindi kami nag-iisa, nandoon siya, nakaagapay po sa amin. Kaya nga po ang grupo namin, lalo ngayon, malaki na rin po yung grupo namin, makikita niyo po yung samahan, napakaganda, meron pong unity. Ganon din po, yung pong self-centered, yung Christ-centered po, nandun po sa aming grupo. At every time na ma-engage po kami sa mga dialogue, we always use the language of love. Yun po ang mabuting balita ng ating Panginoon. At saka po, ang isa pa po, yung pagbibigay din po, giving of oneself to others, yung pong commitment namin na pinagkakaloob sa iba. Although medyo merong konting sacrifice on our part, pero sa amin po, yung passion at love nandun po sa amin para ipagkaloob din po, ibahagi din po sa mga barangays na pinupuntahan namin na nagbibigay po kami ng Bible evangelization. Matutuwa po kayo. Talagang nagiging interesado po sila. The more na po na habang tumatagal, dumadami po yung taong nagjo-join po sa amin. So, yun po yung testimony ko para po sa akin as Bible coordinator. Salamat. Maraming salamat po, Sis Alice po. At meron pa pong gusto pong mag-share tungkol po sa ating pong pinagnilayan na Bible text po sa mga nag-attend po ngayon. Magpapatuloy po sa isa pa na mga gusto mag-share ngayon pong gabi na maiksing sharing lang po. Brother Eloy po, you can share po. Brother Eloy? Kailangan nyo po i-unmute po yung inyong Okay na po. Opo. Narinig po ako. Opo. Okay po. May init kasali sa amin dito eh. Kaya sorry. Hindi kasi tatanong din ako kay Father kung okay.
paano maipapakita ng isang coordinator yung pagmamahal niya dun sa kanyang miyembro. Okay? Kahit na nagpapakita ka na ng magandang halimbawa sa kanila, nagpapakita ka na ng kasama, gusto mo palaging masaya sila. Pero kung ayaw ng ibang miyembro sa coordinator, walang magagawa ang coordinator. Pero kahit nakaharap mo sila, nakangiti pa rin sila, pero meron silang agenda, hidden agenda sa sarili nila. Ang importante sa kanila, ayaw tanggapin yung pagmamahal na ginagawa ng coordinator ng membro. So ano ang dapat gawin ng coordinator pagka ganun nangyayari? Dahil parang lumalabas hatred ang nangyayari doon sa ibang miyembro, doon sa coordinator. Kahit na yung coordinator nagpapakita ng kabutihan, nagpapakita na ng isama, gusto niya masaya. So meron silang hidden agenda na ginagamit. Pero kahit nagpapakita ng ganun, ayaw talaga sa iyo eh. Walang magagawang coordinator. Meron ba pagmamahal yun? Meron ba tinatawag na love? Yun lang po ang tatanong ko. Parang ano to, question and answer. Sige po, unang-una, para sa lahat po ng coordinator, dapat nating malaman na lahat po tayo rito ay tinawag ng Panginoon at ibinigay natin yung buhay natin, volunteer tayo lahat, no? Ibig sabihin walang pinipilit, no? Malaya yung tao kung pupunta o hindi, no? Wala tayong pwedeng pilitin, no? Wala tayong pwedeng pilitin kahit kanino man. Hindi tayo pwedeng sa English mag-impose, no? Pangalawa, ang coordinator ay ito yung mga tinatawag na servant, no? Ang coordinator ay hindi leader na pinakamakapangyarihan sa lahat, no? Siya yung pinakamataas na dapat lahat ng nais niya ay gustong masunod, no? At hindi po ito ang servant, no, ay katulad nung pinag-usapan natin nung nakaraang 2 linggo nakaraan, yung katulad ng mabuting pastol. Yung mabuting pastol, alam niya yung pangangailangan ng bawat isa, no? Alam niya kung sino yung mahina, kung sino yung sugatan, no? Ito po, no, kaya ito yung puso ng isang coordinator, pinapangalagaan niya yung kanyang kawan, no? At ibinibigay niya yung kanyang buhay, no? Okay. Ngayon, pangatlo, ang coordinator ay hindi naghihintay ng magagandang komento, ng magagandang salita, purihin o gantihan, no, ng mga ngiti, no, ng mga pinaglilingkuran niya, no. Hindi natin kailangan 'yon kasi Diyos naman ang nakakaalam talaga kung ano yung dapat gawin, no. Ngayon, hindi naman maaalis na minsan may misunderstanding, yung gusto ng coordinator hindi gusto ng iba, na parang may gusto silang gawin na sarili nila. Sinabi rin kasi ito ng Panginoon, no? Ang sinabi ng Panginoon, kung ako nga ay inuusig, kung kayo na mga alagad ko sumusunod sa akin, natural uusigin din kayo. No? Uusigin din kayo because no servant is greater than the master. No? Dahil lingkod tayo ng Panginoon, siya yung ating Panginoon. Kung yung Panginoon na nga natin na inusig, i-expect na natin na uusigin tayo. Ngayon, isang magandang pagninilay dyan, no, pinag-uusapan natin yung bunga. No, kapag nagbubunga yung isang gawain o nagbubunga yung isang tao, no, natural na merong gustong bumato ng bunga. No? Bumato ng bunga. No? At ito yung mahalaga. No? Kaya nga, normal dito sa ating ginagawa na merong umusig, hindi magustuhan yung ating ginagawa. No? At papaalala ko lang sa lahat, we cannot please everybody. No? Hindi natin kayang bigyan o ibigay lahat ng mga pangangailangan ng tao at gumawa naman tayo ng gumawa, meron pa ring masasabi ang mga tao, no? Kailangan na natin tanggapin ito. Pero ano yung konsolasyon natin? Ang konsolasyon natin ay ginagawa natin itong mga bagay na ito para sa Panginoon, no? Sumusunod tayo sa Panginoon. Okay? Ito lang yung pwede nating sabihin ngayon. Kung meron po kayong mga tanong, mas mabuti itanong nyo ito sa ating mga monthly formation. Kasi dito po, mas mabuti rito sa ating pagninilay ay sharing. O sige po, Yes po. Mr. Thank you Lacy. very Salamat much. po. Salamat Thank you po, very Father. much po, Father Ado at Brother Eloy. Tayo po ay magpapatuloy po sa
recap ng ating pong session ngayon bago po sa mga announcements. Invite po namin sa pag-recap po ang ating pong sister, si Sister Christy de la Cruz. Nakikita na ako. Ay, wala. Sige lang po. Wait lang. Parang wala. Kaya. Okay na po. Nakita po Okay na namin po. kayo. Yeah. Hello, Tito. I feel you. Narinig po ako. Yes po. Recap na po. Yeah. I feel you. Tito. Yun nga po, tulad ng napag-anuhan natin, ang mensahe ng ating, pinaka-summary ng ating pagbasa o ng ating ebanghelyo ngayon ay yung pangunahing pagkakaugnay ng Diyos at ng pag-ibig. So pag walang pag-ibig, kahit na nag-serve tayo, wala talaga, tulad ng mga sinabi ni Father Aduca ganina, yung merong kinds of love, yung storge, yung eros, yung philia, yung agape. Aside from that, meron pa naman palang ibang na aside from that, may iba pa palang kinds of love, ang tulad ng lodus, yung mga playful love, mga ganon. Merong pagtatawag na love of the self. Kasi bilang isang mananampalataya, katulad ng nakita ko kay Tito, narinig ko kanina kay Tito Eloy, may mga nagmamahal lang para sa sarili nila na hindi nila nakikita si Kristo sa iba. May mga ganun punta. Tulad ng sinasabi ni Father Adu kanina na marami ang tinawag. Sabi nga sa Matthew 22, marami ang tinawag pero iilan lang ang pinili. At tayo nandun, katulad nga po ng sabi kanina na kung sino man lang po yung nandito sa Zoom natin, yun lang yung pinili talaga. Kasi binibigyan ng ating ebanghelyo ngayon, binibigyan din ito na ang mga mananampalataya na katulad natin ay kailangang maging bahagi ng tanikala ng pag-ibig na nagbubuklod sa Ama at kay Jesus at sa mga alagad na katulad natin at sa bawat isa. Pero kung walang pag-ibig po yan, katulad ng nangyayari, hindi matatanggap ng bawat isa kung ano man yung ginagawa ng kahit na sinong namumuno sa atin na hindi ma-appreciate. Kaya kailangan po bilang isang Kristo, bilang isang mananampalataya na tulad ni Kristo, dapat po unconditional din, kahit mahirap, ang conditional din po yung love na ibibigay natin para sa ating mga member. Katulad ng ginagawa ni Kristo. Kasi ang pinaka naka-strike nga rin po sa akin dito, katulad ng hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang humayo at mamunga. So sa sarili natin bilang isang member ng Biblical Apostolate, namunga na ba tayo? Namunga na ba tayong katulad ng sabi ni Kristo na magbahagi ng pag-ibig sa kapwa? Kaya nga po, bilang buod nito, ang pag-ibig na tulad ng kay Kristo ay nag-iisa sa atin, sa Diyos at sa kapwa. So sana po, lahat po nandito ngayon sa tulong ni Father Ado at ni Sister Lacey, magkaroon din tayo ng unconditional love tulad ni Kristo sa pagbabahagi sa atin. Yun lang po at maraming salamat po. Maraming salamat po, Ate Christy. God bless you po. God bless you po. Sige, ngayon po tayo ay mananalangin. Sino man nais magtaas ng panalangin, mag-unmute po kayo at lahat tayo ay sabay-sabay natutugon. Panginoong Hesukristo, tulungan mo po kami at turuan kung paano ang magmahal. Ituro mo sa amin, Panginoon, ang iyong dakilang pag-ibig na siyang inalay mo para sa aming lahat.
upang ang pagmamahal sa iyo ng Ama na siyang ibinigay mo sa amin, upang matuto rin kami magmahal ng aming kapwa, ay siyang aming araw-araw na isa-isip at isa puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagmamahal na ibinibigay niyo sa amin. Sana po ay maibahagi namin ito sa mga taong nasa paligid namin, lalo na sa pamilya at sa aming mga kaibigan. Bigyan mo po kami ng sapat na lakas para maibahagi namin ang pagmamahal na ito na ibinigay mo sa amin. Amen. Panginoon, dinggin mo ang aming Ang aming panalangin. panalangin. Brother Romel, gusto mong magdasal? Panginoon, dinalangin po namin naway pagkalooban ng kapayapaan, kaayusan, pagkakaisa at pag-ibig sa mga namumuno sa aming bansa at maging sa aming masasakupan. Manalangin po tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panalangin. Ngayon po, itaas natin lahat ng panalangin na ito. Ganun din yung mga panalangin na iwan sa ating mga kalooban sa panalangin itinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ngayon po, pakinggan po muna natin po yung mga announcements po. Ate? From Tere. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Para po sa ating mga announcements, pinapaalalahanan po muli, hindi lang po yung mga Bible coordinators, open po ito ang ating monthly formation and meeting sa May 18. Gaganapin po ito sa SM Mega Mall, E-Hub, 5th floor, katabi po ng Chapel of the Eucharistic Lord. So ito po ay magsisimula ng 10 a.m. hanggang 12:30 po. And isa pa po, pinapaalalahanan po yung mga Bible coordinators para po sa ating first annual biblical retreat sa darating na July 19 hanggang 21. So ito po ay magsisimula na Friday, 6 p.m. hanggang Sunday po ng tanghali. So yung registration po ay 2,000. So sana po yung mga Bible coordinators makapagsabi na po at makapag-register na po hanggang June 22 po. Ayan. And isa pa po, ipagdiriwang po natin ang kauna-unahang World Children's Day sa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Parish sa Sampaloc, Manila. So ito po ay sa darating na May 25, 8 a.m. So open po to sa lahat dahil ito po ay libre, free of charge po. Ayun lang po. And muli po, pinapaalalahanan po na muli po, i-share po natin yung biblical spirituality po natin. So lalo na po yung mga nanonood po sa Facebook, inaanyayahan po namin po kayo na sumali po sa loob para po yung mga gusto nyo pong i-share, maibahagi nyo po sa amin dito. So open po ito sa lahat. Ayun lang po, maraming salamat po. Thank you po, Tere. Salamat po. O ngayon, bibigyan na natin ang ating pagbabasbas no, para sa isang mahimbing na pagtulog at isang gabi ng kapayapaan. No? Sumainyo ang Panginoon. At sa iyo rin. Pagpalain kayong lahat, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Magkita-kita tayo sa susunod na Martes no, sa ating pagninilay sa ating Biblical Spirituality Weekly. Good night po sa inyong lahat. Good night Good night po. po. Salamat Salamat po. po. Salamat.